ano po na nakapangatay dito po sa dito sa Luzon natin. At saka po, papanalangin po namin na sana po na yung buwan manawis na namin. At saka gabay Lord na mag-preach po ng salita at saka sana po na kaya po na po sila. At saka sana po na napunod po ng maayos pa na at saka madala po nila po sa sabi na po kami sa understanding ko sa kanyang sa inyong salita gusto ko yung service ko at saka yung service din po namin hapon sa pangalan ni Jesus ang nangin, Amen. Ito, manatili po tayo tumayo. Basahin natin sa Proverbs 9. Vote. Basahin natin buong chapter. Ang asawa din, tapos kayo sa event. Wisdom had builded her house, she had hewn out her 7 pillars. She had killed her beasts, she had mingled her wine, she had also furnished her table. She had sent forth her maidens, she cried upon the highest places of the city. Whoso is simple, let him turn in hither. As for him that wanted understanding, she saith to him, Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled. Forsake the foolish and live, and go in the way of understanding. He that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. If thou be wise, thou shalt be wise for thyself. But if thou scornest, thou alone shalt bear it. The foolish woman is clamorous. She is simple and knoweth nothing. For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city. To call passengers who go right on their ways. Whoso is simple, let him turn in hither. And as for him that wanted understanding, she saith to him, Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant. Sabay-sabay po tayo. But he knoweth not that the dead are there, and that her guests are in the depths of hell. Yan, tayo po mga salita. Bago natin pag-aralan yung chapter na to, kaya muna natin yung recap na yung tinuturo dito sa Proverbs. Yung title nito, Come Eat My Bread. Yung wisdom yung nasasalita dito.
yung tinutukoy dito sa Proverbs, yung tinuturo dito sa Proverbs, yung mga paano, tayo na-encourage tayo magkaroon ng wisdom, tapos ni-introduce na sa atin yung bakit natin kailangan ng wisdom, ano yung wisdom, tapos ano yung mga example ng mga wisdom. Kasi hindi lang sa Proverbs yung book of wisdom, yung buong Bible eh. Pero dito sa Proverbs, talagang na concentrated dito na pagtutukuya sa wisdom, patungkol sa wisdom, knowledge at understanding. So, which yung gusto ni Jesus na makaroon tayo. So ano ay wisdom? Yung pag pinag-aralan niyo yung Bible, yung nasa text niyan, talaga yun yung knowledge of God. Talagang maganda naman yung knowledge dito sa mundo, kaso nga lang, talaga may mas mabuti talaga yung knowledge ng Panginoon, such that na foolish yung wisdom dito sa mundo. Sabi dito sa dictionary, yung wisdom ay yung the quality of having experience, knowledge, and good judgment. Tapos the quality of being wise. Ano yung wise? Yung wise ba? Ay yung pagkakaroon ng knowledge ng Panginoon. Bakit pa mahalaga yun? Palagay nyo. Talagang tinuturo din sa Bible na pagkakaroon ng wisdom, ayun yung dapat makakaroon ng bawat Kristiyano at bawat tao rin. Kasi oo nga, papalitan nga ng mundo itong mundo na to. At saka parang baliwala na lahat ng nangyayari dito. Kaso, hindi naman yung full truth. Kasi pag nagkaroon tayo ng wisdom, pwede tayo lumago, hindi lang para sa komunidad natin, pwede sa ating sarili, saka sa ibang tao. Yung pinakatrabaho natin, di ba, mag-win ng souls. Pero hindi ibig sabihin hindi natin kailangan ng wisdom. Kasi di ba, nag-win tayo ng souls. Ano pag may, halimbawa, isipin nyo, may isang tao talagang umiinit pag nag-soul winning. Tapos hindi pala wise, tapos hindi matino, ganun. Nasa isip mo mapalagay ng ibang tao? Tayo handa sa wisdom ng Panginoon, magkakaroon ng hindi maitutuloy yung pag-aaral kasi wicked sense sa iniwanan sinasabi. Ayaw din natin mapahiya ang Panginoon. Hindi may distansya ka na lang sa Kanya kasi ayaw nila makinig sa karunungan ng Panginoon.
Talagang dito yung may interested yung mga tao. Hindi din may interested yung mga tao, pero naman yung bawat tao naman may sariling bias eh. Kaya wala ka rin magagawa minsan eh. Kaya may talaga natatempt tayo na ipiplis na lahat ng mga tao upang madaling kausapin, tapos para madali na lang pag-release ng gospel. Pero hindi eh. Sinabi ni Jesus na all that if God in Christ Jesus shall suffer persecution. So ibig sabihin, talagang lahat, may kita na din yung psychology, talagang meron sariling pagpapasya yung tao. So therefore, meron din sarili silang agenda, ideology. Kung may ibang tao, maraming tao naniniwala doon sa isang religion pero meron silang sariling ideology, ganon. Dahil doon, malilito dahil sa influensya, lalo pa sa internet. Ayun yung nakakatakot sa internet eh. Dahil doon, maraming iba't ibang klase ng turo, iba't ibang logical conclusion, gano'n. Ganon din yun. So ibig sabihin, may kailangan talaga ng base truth. Saan yung base na yun? Yung sa Bible. So dapat pala nakabase lang tayo sa isang leader at saka isang turo. Sino yung leader? Yung Panginoon at saka yung saan tayo magbabase? Sa kanyang salita, which is sa Bible. Kasi balik tayo dito sa Proverbs. Anong tinutukoy? Anong tinutukoy ni Solomon? Anong gusto tukuyin ni Solomon dito sa chapter? Ayun yung hanapin natin. Kasi yung history of Proverbs, nabi sa chapter 1 na si King Solomon nagsulat niya kasi binigyan ng Panginoon si Solomon ng wisdom dahil selfish si Solomon. Sinabi niya sa Panginoon na bigyan mo ako ng wisdom, understanding, gano'n ba? Pero sa selfless way din kasi gusto niya i-guide yung mga children of Israel eh. Kasi sa politics isang maling ideology lang eh. Marami ng epekto rin yun eh. Kahit sa law, di ba, dito ay tinuturo natin sa ibang tao yung katotohanan. May malaking impact yun. May malaking impact yung katotohanan. Pag may unting kasinungalingan doon, may impact din doon, mga kasama. Ayun nga yung goal ng propaganda eh. Talagang ini-speak out nila yung lies as truth. Tapos maniniwala mga tao, tapos manipulate sila. Ganun din sa matataas. Kahit din sa politics, kahit unting mali lang dyan o pag tinitingnan ng tao, may ibang ma-open, gano'n. Talagang nakakahilo talaga. Talagang mas maganda talaga makakabase ka sa tama kahit may mga ibang tao magagalit sa'yo. Kasi kahit mali ka man o tama, kahit anong gawin mo, meron din mag-uupo sa'yo. Meron magsusupport sa'yo, may uupo sa'yo. So mas maganda na lang gawin mo yung tama para magawa mo pa yung
Tama. O sige, dito tayo sa verse 1. Sabi dito sa verse 1, Wisdom hath builded her house. She hath hewn out her 7 pillars. Yung sasalita dito, yung wisdom. Na pinapersonification to eh. Na hinahalan tulad yung wisdom na tao. Sabi dito, yung wisdom hath builded her house. Sabi, she had built there with 7 pillars. Ibig sabihin, nagtatayo sa ng bahay kung saan papanirahan ng mga tao. Ayun yung, di ba, ayun yung purpose ng bahay. Kung saan paninirahan ng tao, kung saan sila magdedwell. Hindi lang para mabuhay at saka matulog, pati kung saan magagaling komunidad. Pwede naman doon sa labas, pero hindi naman lagi doon sa labas. At saka yung maganda pag sa bahay, may tahanan. At saka 7 pillars, ibig sabihin, hindi basta-basta mabuho. Pag earthquake, may baha, okay lang. At saka maganda yun na tulad yung wisdom kasi pag meron tayong wisdom, magagawa ayun yung bahay. Yung bahay, ayun yung status quo natin. Yung mga paniniwala natin sa Biblia, doon lang tayo nakabase. Tapos wala dapat tayo kaya anong iniisip sa mga ibang turo ng tao na nalaban doon sa wisdom. Ay sa bahay, pwede mo buksan yung pinto at saka isarado. Ganun din sa information. Pwede mo isarado yung sarili mo gamit ng wisdom upang i-contradict yung maling turo o basta para di ka basta-basta maniniwala. Kasi yung ginagawa ng tao, basta kahit mali sila o pagkatama naman sila pero pagka mali sila, talagang isa-shower ka ng misinformation, mga information, ganun. Maraming ganun social media tapos sa mga studies. Kaya nga katulad do sa math, dapat kailangan mo talaga i-prove yung sarili mo. Pag mga complex math, kailangan mo talaga i-prove mo yung sarili mo. Para di ka basta-basta maloko. Tapos sabi dito sa to, she had killed her beast. She had mingled her wine. She had also furnished her table. Yung beast na yun, ayun yung talagang mga threats natin. Tapos yung wine at saka yung table, talagang tumutulong yung wisdom sa atin. Wala, hindi porket na nagdadamot tayo ng unti. Kasi may tamang damot dinadamutan natin mali, di ba? Mali information. Tapos pinapasukan natin yung talagang yung tamang information, gano'n. Either spiritual, pati din sa iba rin. Yung intellectual, gano'n. Pero, pinapatay niya rin yung mga threats natin, yung mga maling pagtuturo. Tapos yung gamit ng wisdom, pag tinuturo niyo yung mga wisdom sa ibang tao, talagang lalo mapapahiya yung mga false teacher. Kaya, at saka may kita nyo naman yun eh. Kahit saan, talagang maghihirap talaga sila ng, hindi ganito lang yan eh. Base din sa ganito, tapos dahil, ito yung proof niya, tapos gano'n, tapos talagang manipulate niya, gagawa niya talaga lahat
Hindi talaga biro. Tapos gagawa siya ng maling proof, gagawa siya ng sasabihin niya, kunwari, na dinoble check ng expert ng ganito, yung ganito, tapos ganito. Tapos ganun din sa religious, sasabihin daw yung expert, sabi daw, base daw sa expert ng religion ng ganito, tapos ganito. Halimbawa, yung origin, yung pinanood natin, yung origin, ganun. Yung pinanood nyo, yun yung mga scientist na talaga naniniwala sa creationist. Pero pag nakita nyo yung mga lalaki na yun, hindi nyo basta-basta makikita ng ganun scientist. Maraming mga scientist talagang mga hardcore din sila sa evolution, ganun. Gagamitin nila ng lahat. Yung mga na-discover natin sa science, babataw nila yung para lang masabi tama yung mali nila. Pero dapat, ginagamit natin yung wisdom na maayos at saka nakabase tayo sa tama at saka ginagamit natin sa tama. At saka yung wine tsaka table dyan, ay talaga yung mga benefits mo dyan. Kasi, anong ginagawa yung table? Doon ka nag-aaral, doon ka kumakain. Tsaka doon ka nilalapag mo rin yung mga bagay doon, di ba? Oh. At saka yung wine, hindi yung basta alak yan, ha? Pwede juice yan. Kaso, bawal lagi juice kasi doon yung mga masasamang sugar, siyempre. Pero yung ibig lang sabihin nito, yung benefits lang. She had sent forth her maiden, she cried upon the high places of the city. Ito yung talagang wise talaga mag-preach ng gospel. Hindi lang yung gospel, yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Yung pinaka-importante doon yung gospel. At saka yung iba din. Kasi yung ibang baptist din, nagtatalo-talo Talaga may Oo nga yung agenda nga nila, mag-spread ng salita ng Diyos, pero may mga pagkasarili sila, mga pagkakonvedyos, tapos magaang sila sa turo ng ganito, magaang sila sa kansalanan. Diba? Papabayaan nila yung mga tao, mag-adultery, tapos fornication, tapos talagang kahit unting notice mo lang, kailangan pag nakikinig kayo sa mga pastor o sa ibang nagtuturo, titingnan nyo rin yung mga details at saka magbasa rin kayo ng Bible. Talagang yung mga details, halimbawa may mga siyang mali dito, talagang hindi basta ang karamihan ng tinuturo ng preacher, maraming mali. Maraming mali. Wala siyang tama, pero hindi porket na marami siyang tama, wala siyang mali. Talaga nga ayun nga rin sa science, kung ano yung accurate, andun lang yung kung saan lang accurate yung factors, doon lang pinaka-accurate na sagot, pero hindi talaga ayun yung sagot na sagot. Pero at least accurate, ganun. Tapos anong ginagawa ng wisdom? Si cried, yung cried dito, sigaw, talagang talagang wala siyang hiya kasi alam niya tama yung ginagawa niya sa highest places of the city. So, ibig sabihin, kahit sa Baguio kami, marami makakarinig sa'yo, di ba? Parang ganun din dito Pag humiyaw ka sa bundok, marami makakarinig sa'yo, di ba? Pero pag
Pero kung humiyaw ka sa patag, tapos unti lang tao, unti lang marinig sa'yo. Pero dapat, may makikinig talaga sa'yo, hindi katulad doon sa street preaching, talagang sakali lang may marinig sa'yo, ganun. Talagang nagpapainis nga sa mga tao eh. Talagang, yung may narinig na akong street preaching, nung pupunta ako para mamili. Talagang nagpapainis lang instead na nakaka-bless eh. At saka yung maidens dito ay yung makakatulong nyo lang, talagang hindi. Talagang pwede ka naman maglingkod sa Panginoon mag-isa, tapos matapat, ganun. Kaso nga lang, di ba mas maganda may kasama, mas effective pag multiply. Halimbawa, yung isang missionary, marami siyang impact sa komunidad at sa mundo, ganun. O, paano pag meron siyang kasama na karunong, ganun. Pareho sila ng wisdom. Assume natin, pagka pareho sila ng wisdom, approximately, tapos ng tiyaga, tapos yung sipag, tapos marunong sila mag-preach, ganun, no? Ano sa tingin nyo, sino yung mas efficient, mas effective? Yung isa o yung dalawa? Assume natin na pareho sila, pero yung isa lang, tapos yung isa pa, dalawa. Yung mas effective? Dalawa, pero mas maganda marami. Pero yung kahit na tingnan nyo rin na yung problema lang sa marami, talaga may iba't ibang perspective yan, kaya nga be all of one mind, di ba? Kasi pag hindi mali, may sariling, mga tao may sariling pagpapasa, ibig sabihin, pag hindi sila nag-agree, chaos yun. Talagang instead na yung effect, mas factor na effective, kaya nga sa multiplication, yung number yung multiply yung tawag doon, factor, kasi pag multiply mo yun, mas effective. Pero pag hindi sila nag-iintindihan, talagang instead na doble, baka makakalahati kaysa doon sa isang tao. So hindi siya basta-basta effective kung kahit wala lang control. Effective. Sabi din sa 4, whoso is simple, let him turn hither. Yung simple, yung talagang parang okay lang, di naman siya wicked, ganun. Pero yung talagang parang normal siya ng tao, yung katulad talagang normal na tao. Paano mo ba i-describe yung normal na tao? Basta lang, yung talagang ayun yung average na tao sa mundo, ganun. Pag may nakita kang tao na ganun, sige. At least may approximate para yung tao nun. Kaso nga lang, yung problema lang ng simple, yung ibig sabihin, nga hindi siya wicked, pero pagka-wicked, pagka-wise. Pero pag gusto mo maging wise, edi dagdagan nyo pa. Tapos dito sa verse 5, gusto mo kasama yung wisdom sa atin, sabi dito, come eat of my bread and drink of the wine which I have mingled. Yung I have mingled, ibig sabihin, yung galing talaga doon sa wisdom. Yung mga benefits ng wisdom, halimbawa, pwede kang lalo ka may influensya, yumaman, kahit hindi yung common goal, kahit hindi yung mangyari sa inyo, basta lang, magagawa niyo yung mga gusto ng Panginoon, tapos meron naman kayo regalo, mga reward sa langit.
So yung verse 1 to 5, wisdom convincing us to have her. Ganon. Eh si Jesus noon talaga yun. Okay, tuloy natin to sa punto. Eh sa susunod ng preaching. Yung lesson dito, na talagang kailangan natin maging wise, hindi ibig sabihin na tanggalin natin lahat ng kasalanan natin. Pero pwede natin gawin yun hanggat maaari. Kasi yung problema kayo sa sin, kahit wise ka, pag nagkakasala ka pa rin, para kang hypocrite ng matindi. Halimbawa, siyempre, yung pastor, talagang matalino, tapos karamihan na sinasabi niya, talagang tama. Tapos, such that na marami na offense sa kanya, pero marami naman siyang tao na influence sa itaw ng Diyos at saka nag-bless sa kanya. Tapos nakikigaya yung mga tao sa kanya. Pero, sa likod pala, nakakasala pa rin siya. Tapos natuloy siya sa duel ng instead na katotohanan, mga kalokohan, tapos tumatalikod na siya instead na kasalanan sa katotohanan, yung baliktad, hindi hipokrito na yun. At saka not simple. Kasi yung problema sa mga simple na tao, may opportunity. Tandaan nyo yung karamihan ng mga tao, simple. Pero may pagka-wise sila at saka pagka-wicked sila. Pero talagang race yan eh. May opportunity yung tayo mag-win sa kanila, pero may opportunity yung mga demonyo mag-manipulate sa kanila. Mabilis mag-manipulate yung mga demonyo. Manipulate sila gamit ng pleasure dito sa mundo na to. Kaya nga iniiwasan dapat natin masyadong pleasure. Kasi doon naman manipulate yung mga katulad sa sa financial, tapos sa love life, gano'n. Kaya pag hindi nyo kinontrol, sana nagot kayo. Huwag nyo abusuin yung liberty nyo. Sige, tayong pumanalangin. Lord, maraming salamat po na hindi mo ang opportunity na mag-aral sa salita po ninyo ngayong araw at sana po na sa buhay po namin, magustuhan po namin yung wisdom, Lord. Hindi lang po gusto, lang ang gagawin po namin, Lord. Na kahit po busy po kami, Lord, na kailangan namin ng protection po ninyo gamit ng wisdom. Ayun po yung protection po ninyo. At saka sana po namin material na kami na blessing pa din spiritual. At saka yung spiritual na blessing ay yung wisdom, yung para para makaroon po kami ng wisdom po ninyo. Yung knowledge po ninyo para malaman namin ano talaga yung mga gusto po ninyo at saka ano talaga yung katotohanan dito sa mundo. At saka let us learn to know you, Lord, in your word, to your word, Lord. At saka bless mo po yung service po ngayong araw. At saka sana po hanggang mamatay po kami na mag-bless po namin ikaw. At saka i-bless po yung mga tao, Lord, patungo sa paggagawa ng pag-a-apply po ng salita po ninyo, Lord, at saka pag-i-win din ng souls.
patawarin niyo po sa aming magawang kasalanan. Magawang kasalanan araw-araw, Lord. At sana po na bago ka po dumating, sana po na may malaking impact po ngayong community namin that we have in Lord. Sana po may tuloy sa mga tao sa etapo ninyo. Ingatan niyo po kami sa mga tukso ng demonyo. Sa pangalan ni Jesus ang namin. Amen.